Yes, 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 mga totot. So, yun nga, may nagtatanong sa atin, mga katotot. Ano daw ba mangyayari sa'yo kapag nahulihan ka ng pew-pew ngayong election period? Ito, mas maganda ipaliwanag ko muna sa inyo kung ano yung mga kaso na yun, ha? Unang-una, kapag nahulihan ka ng pew-pew na hindi lisensyado, ang magiging kaso mo po is Republic Act 10591 o yung tinatawag natin na illegal possession of firearms and ammunition. Diba? From the word itself, illegal possession. Ibig sabihin, illegal yung pagdala mo ng pew-pew kasi walang lisensya. Ngayon kapag nahuli ka sa checkpoint, sokta ka mga katotot. Diba? Automatic yun. Ano bang penalty nun? Ang penalty po nun is prison mayor in medium period. Ha? Medium. Ibig sabihin, mag-range po siya ng 8 years and 1 day to 10 years. So, medyo mabigat. Paano? Para ka nagsuma cum laude sa loob. Diba? Oh. Ngayon, ano ba yung tinatawag natin na Omnibus Election Code o yung BP 881? Ayun naman po, ang meaning po nun is bawal ka pong magdala ng pew-pew o kaya ng chok-chok o kaya chak-chak outside your residence. Kahit sabihin pa natin lisensyado yan. Diba? Basta wala kang exemption from Commission on Election o sa COMELEC. Diba? Kumbaga, nakahuli ka, sunga-sunga ka, sumobra yabang mo, dinala mo. Diba? Na-checkpoint ka. Kahit nasa loob pa ng sasakyan mo yan, plain view, doctrine, nakita. Pwede kang makasuhan nun. BP 881. Diba? Kasi election period tayo. Ano ba ang penalty nun? Mababa lang. Ano lang, hindi bababa ng 1 year. Pero hindi naman tataas ng 6 years. Tapos may fine ka pa na 1,000 hanggang 3,000 pesos. Baba lang, sisiw lang mga totot, no? Di ba? Eto ngayon, pag nahulihan ka ngayon ng pew-pew, di ba? Election period, di ba? Akala mo, kakasuhan ka na separate, RA 10591, tapos BP 881? Hindi. Pag-iisahin na po yan. Diyan na ngayon papasok yung kaso na illegal possession of firearms and ammunition in relation to Omnibus Election Code. O kaya Omnibus Gun Ban, diba? Election Gun Ban. So, ano ba? Mabigat ba yun? Hindi naman. Parang pa rin naman eh. Ang kaso mo pa rin, prison mayor pa rin eh. Eto ngayon, magiging ano? Di ba sinabi ko kanina, pag nahulihan ka ng pew-pew, magiging medium period. Pinagsama na siya, magiging maximum period na siya, mag-a-aggravate na siya. Di ba? Imbis na 8 years and 1 day to 10 years lang, magiging 10 years and 1 day to 12 years na po, mga toto. Mas mabigat. Di ba? Kanina nagsumma cum laude ka lang, ngayon nag-doctorate ka pa. Di ba? Ang bigat mga totot, di ba? Ngayon, dahil binibigyan ng pagkakataon ng mga nahuhuli na mag-plea bargain, di ba? Mas mababa po yun. Pag sinabi kasi plea bargain, umamin ka sa mas mababang kaso. So, binibigyan na lang sila minsan ng sentensya. Yung mga nakikita ko na nahuhuli at nakukulong sa amin, binibigyan na lang sila ng 2 years and 6 months, minsan 3 years and 2 months, depende. Diba? Totot, ganun. Dahil sa nag-plea bargain sila. Pero ganun pa man, makukulong ka ng 2 o kaya 3 taon. Medyo mabigat yung sinayang mo. Kailangan ka pa magyabang-yabang, dadala-dala ka nun. Diba? Lalo na kung hindi lisensyado. Lisensyado nga, bawal eh. Kasi election period tayo. Tapos yung wala pa kaya. Diba? Kaya minsan isip-isip din mga katotot, puro yabang sa katawan. Ngayon, kami, mga peace officer, may exemption po kami sa COMELEC on election, di ba? Siyempre, paano namin magagampanan yung trabaho namin kung wala kaming pew-pew? Ano yun? May hold-upan, no? May ano dyan. Krimen na nangyari. Teka lang. Saan kayo maggawa ng ganyan? Election pa ngayon. After election, di ba? Hindi naman pwedeng gano'n, di ba? So, exempted ka dyan, ha? Mga total. Sana nasagot ko ang tanong mo, Repa, ha? See you later, alligator.